Hi, I'm Engineer Cholo Pabelona and welcome to the Meralco Power Lab. So here in Meralco, we actually test the appliances in order to check yung cost to operate ng mga different appliances natin. And since 2015, we've already tested around 2,000 appliances. Like this TV, so nakikita natin dito iba't ibang technology tulad nitong LED TV, meron din tayong CRT, and then yung plasma. As you can see, as the technology improves, yung energy efficiency natin tumataas din. Kaya yung consumption ng isang 43 inches na LED is around 81 centavos lang compared dun sa ating plasma na 2 pesos. And dun sa ating CRT na 74 centavos man siya, mas maliit naman by half yung kanyang size. So dito, meron din tayong example ng ating power meter. So itong power meter na ito yung ginagamit natin para ma-identify magkano ba talaga yung consumption ng bawat appliances on different stages. Sa ganitong paraan, malalaman natin saang part ng process or ng paggamit ng appliance tayo pwede makatipid. Based sa study natin, before ang mga customers nakatingin lang actually sa mga brand or mga sa price ng ating unit. Pero now, lalo na sa panahon natin, mas tumitingin na ang customer dun sa magkano ba yung magagastos niya on a monthly basis or yung tuwing ginagamit natin yung appliance. Next, we also have here yung ating energy-saving devices. So, nag-test actually tayo ng different brands, different models ng mga energy-saving device or ESDs. And according din kay DOE, wala pa rin pumapasa sa testing nila to be called as energy-saving device. Kasi, based dun sa study namin, ang ginagawa nitong mga devices na to is actually a power factor corrector or nag-i-improve ng ating power factor. Ang nangyayari, yung ating current ay bumababa kapag sinaksak natin tong energy saving device and then yung power factor naman tumataas. So, nagka-cancel out lang siya and yung ating kilowatt hour consumption or yung real power na na-consume natin is the same. Lalo na sa ating mga residential customers, binibill lang tayo gamit yung kilowatt hour or yung total energy consumed. Hindi included yung power factor. Kaya, yung mga ganitong devices, hindi actually siya effective, especially for residential customers. So, we actually test different appliances din, like air fryer, microwave oven, even yung mga bread maker and multi-cooker. And then, ito, isa sa pinaka-common appliance, mapa-low, mid-high, meron tayong electric fan. Sa electric fan naman, meron tayong AC fan and DC fan. Based sa study namin, you can actually really save yung up to 50% kapag gumamit tayo ng mga DC fan. Yung DC fan kasi, gumagamit siya ng DC motors na mas matipid yung consumption kumpara sa mga traditional natin ng AC fan. Yung doon naman sa cost niya, mas mahal man ng konti si DC fan during initial investment or pag bumili tayo, mababawi mo naman siya in less than a year. Kasi yung matitipid mo kapag gumamit ka ng DC fan is around 195 pesos for a standard na 16-inch na stand fan. Isa pang example natin, itong ating refrigerators. So dito meron tayong pang inverter and conventional. Based sa study namin, yung conventional refrigerator na 7 cubic feet, nagko-consume siya ng around 20 pesos per day. While yung ating inverter naman, nasa 12 pesos lang. So, different cases sa mga different brands din, you can actually save around 40 to 60% kapag gumamit tayo ng inverter na unit. Based din sa study namin, yung frequent na pagbukas ng refrigerator can actually increase your consumption by around 5%. So similar with refrigerator, isa pa sa important na appliance na tinatest natin is yung mga aircon. So nagka-test tayo ng window type, split type, and then yung mga conventional and inverter aircons. And based sa testing namin, similar with the refrigerator, mas matipid siya around 40 to 60% kapag gumamit tayo ng mga inverter units. Isa pa sa naging findings namin dito sa Meralco Power Lab, kapag yung mga aircon natin is hindi natin nalilinis, it can actually increase your consumption by around 95 pesos. So, ugaliin natin na regular nililinis natin yung indoor air filter ng ating mga aircon. Bukod sa mas matipid siya sa consumption, mapapaprolong din natin yung lifespan ng mga appliance. Another tip na pwede nating ma-share sa paggamit naman ng aircon is yung proper thermostat setting. Kung ang usual mo na ginagamit is around 18 degrees or yung maximum setting ng ating mga air conditioning unit, makakatipid ka actually na malaki kung ibababa mo siya sa 25 degrees settings. Based sa pag-aaral namin, yung 1 HP natin, kung nagko-consume siya ng around 800 pesos, pwede siyang mag-consume ng up to 2,300 kung imamax mo yung setting. Kaya importante, na i-retain lang natin siya sa comfort cooling, which is 25 degrees Celsius.
So here we have an example of a hybrid solar PV system. So gumagamit tayo ng hybrid inverter na bukod sa power na nanggagaling kay Meralco sa grid, pwede ka rin mag-store at kumuha ng power galing naman sa ating battery energy storage system. So dito sa example natin, kung meron kang galing power at naka-net meter ka, at meron ka pang excess power during the day, i-store naman niya sa ating battery. Para during nighttime, aside sa credits mo from the net metering, you can actually utilize yun na store natin na power. If you want to know more about yung ating mga energy efficiency tips, you can actually visit the Meralco Bright Idea website. Doon may database kami ng iba't ibang tips for different parts of your home. Kung ano yung mga appliances na gusto natin i-check at meron tayo iba't ibang energy efficiency tips na pwede mo ma-apply sa iyong bahay. You can also check the official Meralco social media channels for more updates and other tips.